Sa hapong ito mga kaibigan, atin namang tatalakayin ang mga simpleng paalala sa ating mga sarili kung ano ang kalagayan ng ating mga sariling interes at ang ating mga personal na pananaw sa mga estado ng ating buhay at ano-ano ang sinasalamin nito sa pang-araw-araw nating buhay at kung papaano ito nakakatulong sa atin. Ang estado ng buhay ay may kanya-kanyang tungkulin na ginagampanan. Kaya ang mga estadong ito ay nagkakaroon ng pagsasama-sama para sa ikabubuti ng lahat. Anong estado man ang iyong buhay, kayo ay may magagawa pa rin. Kung para sa isang tao, ito ay kanyang matutuklasan sa pamamagitan ng kanyang pagtingin sa kanyang sarili ng buong buo. Mahirap tingnan ang sarili, lalo na kung puro pangit ang makikita. Sa ating pagtingin ng ating sarili, alalahanin natin ang mga nagawa natin sa ating kapwa at ang mga sinasabi nila tungkol sa ating mga nagawa. Sa pagtitimbang na ito, makikita natin unti-unti ang ating sarili at dito na tayo magsisimulang magtanong ng mga bagay na naaayon sa estado ng ating buhay. May mga panahon na ang hirap intindihin kung saan nga ba talaga ang isang tao tinawag ng kanyang plano sa buhay. Sa mga panahon na ito, mahirap mag-isip ng mabuti. Nawawala ang pag-focus sa ginagawa at pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pagpili ng estado ng ating patutunguhan, kailangan ng masigabong pagsusog sa pinagmumulan at pinatutungkulan ng ating sarili. Kailangang isa-isahin ang bawat proseso na naganap sa ating buhay at bigyan ng panahon ang sarili na tumingin muna sa isang salamin. Salamin na kung saan ang sarili ay makikita. Sa salamin na ito, ang nakikita lamang ay isang bahagi lang ng pagkatao. Tingnan din dapat ang kabilang bahagi ng ating pagkatao. Subukan mong tumingin sa salamin. Hindi ba nakikita mo lang ang pangharap na bahagi ng iyong katawan? Iharap mo naman ang likod mo sa salamin. May nakikita ka ba? Wala, di ba? Kasi nga naman hindi ka talaga tumitingin. Kapag nakatalikod ka sa salamin at ang nakaharap sa salamin ay ang likod mong bahagi, hindi mo ito makikita. Isang salamin na hindi nagpapakita ng buong pagkatao, bagkus isang parte lamang. Ibig sabihin, kailangan pa natin ng isa pang salamin. Ang isa pang salamin ay ang ating kapwa. Oo nga, ang kapwa natin ay nakikita ang bahagi na hindi natin nakikita. Kaya ang ating kapwa ang siyang tutulong sa atin para makita natin ang bahagi na hindi natin nakikita. Isa lamang iyon sa mga kadahilanan kung bakit tayo may kapwa. May mga panahon na hindi natin nararamdaman ang pagmamalasakit ng ating kapwa. May mga panahon din naman na damang-dama natin ang kanilang pagmamalasakit. Kahit baligtarin man natin ang daigdig, kahit gaano pa kawalang kwenta, kabulok, kawalang patutunguhan o kasabik-sabik ang mga drama ng ating buhay, nagsisilbi pa rin itong salamin ng bawat isa sa atin. Ngunit paano natin makikilala ang bawat sarili natin? Minsan, nakikilala natin ang ating mga sarili katulad ng mga drama sa telebisyon, sa radyo o sa anumang payagan o mga libro. Dito natin nakikita ang ating mga sarili sa mga karakter na kanilang ginagawa at tayo ay natatauhan sa kanilang taglay na karakter. Minsan, nawawalang saysay ang ating buhay tulad ng ilang mga drama sa telebisyon. Nararamdaman nating walang kwenta ang mga bagay-bagay tulad ng mga minsang pagising sa umaga na hindi natin maisip kung bakit pa kailangang gumising, bakit kailangan pang gumawa at magpakabagod sa isang buong araw. Paulit-ulit lamang kaya nawawalang halaga tulad ng mga kwento sa soap opera o sa teleserye. Minsan, hindi natin makikita ang halaga ng buhay dito sa mundo. Kaya unti-unting nabubulok ang ating araw-araw na pamumuhay. Nakakalimutan nating tingnan ang masasayang aspeto ng pagiging tao. Humahantong ito sa pagkalimot na lasapin ang ganda ng ating mundo. Ganito ang ating buhay sa ilang pagkakataon. Nabubulok. Puro lungkot, kasiraan, galit at suliranin ang bumubuhay sa atin. Tulad ng mga soap opera, hindi uusad kung wala ang mga ito. Dahil sa mga hindi nananais na kaganapan tulad ng pagkabigo o hindi maunawa ang dahilan, nawawala tayo sa landas. Hindi natin alam kung saan tayo tutungo. Isa ito sa pinakamahirap na bahagi ng buhay kapag hindi mo malaman ang iyong dahilan. Tulad ng mga soap opera, hindi mo rin malaman kung
saan patungo ang kwento kaya nawawalan ng halaga. Kung gaano minsan nakakainis ang mga karakter sa TV, ganon din kakainis ang karamihan sa atin. Minsan, hindi nila alam ang tunay na kahulugan ng kanilang buhay at hindi nauunawan ang realidad. Maaring nagtatanga-tangahan lamang ang iba upang takasan ang mga katotohanan sa mundo. Itakwil man natin ang mga teleseryeng kagaya nito dahil sa pagiging bulok at walang patutunguhan at saysay nito, marami pa rin sa atin ang katulad ng mga palabas na ito. Madalas kung gaano ka-negatibo ang mga drama sa TV, ganon din ka-negatibo ang buhay natin. Kapalaran ang tema ng lahat ng mga drama. Nagiging sunod-sunuran ang mga karakter sa kwento. Hindi nila hawak ang kanilang kahinatnan. Tulad natin, nagiging mga alipin tayo ng ating mga tadhana. Hindi ko nais na maulan ng kakayang lumaban sa buhay. Tayo ang nagmamaneobra sa manibela ng ating buhay. Tadhana naman ang tumutugon nito sa bawat aksyon at sa bawat desisyong ating ginagawa. Bilang tao, kinakailangan nating madama ang kasabikang mabuhay dito sa mundo upang lumigaya. Tulad ng mga teleserye, mayroon ding kasabikan at kagandahan ang mabuhay. Sikapin lamang nating makita ito sa ating mga sarili. Nagsusumikap tayong lahat na makita ang halaga, katuturan, patutunguhan at kaligayahan sa kasalukuyan upang ganahang ipagpatuloy ang drama at estado ng ating buhay. Nananatili tayong umaasa habang nagpapatuloy ang drama ng ating buhay. Dapat hawakan natin ang ating kapalaran. Tayo ang bubuo ng ating kwento at mananagot ang mga kontrabida sa ating buhay. Hindi sa atin, kundi sa mas nakakaalam ng lahat ng bagay, ang dakilang lumikha. May kanya-kanya tayong drama sa bawat araw. Ikaw ang bida sa drama mo. Ako naman ang bida sa drama ko. Ang bawat isa sa atin ang producer, director at scriptwriter sa pang-araw-araw na soap opera ng ating buhay. Ito ang makatotohanang teleserye. Kung nawawalang saysay, nabubulok at naliligaw ang ating buhay tulad ng mga soap opera, pananagutan natin ito. May kanya-kanyang kapangyarihan ang bawat individual dito sa daigdig na maging hari o reyna ng sarili nilang kaharian. At narito naman ang salamin ng ating mga puso. Sa pagtahak natin sa landas ng buhay, maraming maaaring maging hadlang, mga iba't ibang kabundukan at kapatagan. Meron ding mga pagtatagumpay at pagbagsak. Ang buhay ay maraming daang pwedeng likuan, mga daanang magtatakda sa ating paroroonan. Ngunit ang tanging katotohanan lamang ay tayo ang siyang magtatakda ng tulay na ating tatawirin at kaling ating susuungan. Ang mga ito ba'y tungo sa liwanag o hanggang ningning na lamang? Ang salamin ay nakakaakit kapag ito ay nagniningning. Ngunit kapag ito ay nabasag sa pira-piraso, ito ay nakakasugat at pag nadurog ay nakakapuwing at nakakabulag. Sa ating buhay, mas pahalagan natin ang liwanag na siyang dahilan kung bakit natin nakikita ang ating sarili sa salamin. Hindi mahalaga kung ano ang ating nakikita, kundi kung sino tayo at ang mga kabutihang kaya nating gawin. Huwag tayong tumulad sa salamin na nagniningning at kapag nabasag ay kapahamakan ang hatid. Hayaan nating pasukin ng liwanag ang salamin ng ating mga puso. Sa liwanag lamang at hindi sa ningning. Habang inaaninag natin sa salamin ang refleksyon ng ating pagkatao, unti-unti nating nauunawan ang hiwagang hatid nito na sa kabila ng mga kabiguan at pagkakamaling naranasan, hindi pa rin tumitigil sa pag-ikot ang buhay. Pinapanday nito ang ating pagkatao upang maging matatag tayo sa pagharap sa mga kabiguan at binibigyan ng lakas upang muling bumangon sa bawat pagkakadapa. Kaya hindi ito nararapat na takbuhan. Bagkus, matuto tayong harapin ang bawat pagsubok sapagkat sa bawat pagkakamali, hatid naman ito ang isang aral na magpapabago sa atin at magdudulot ng kapayapaan sa ating mga kalooban. Tandaan po natin mga kaibigan na hindi pa tapos ang ating pakikibaka. Hanggat may hininga pa tayo, patuloy pa rin tayong makakaranas ng mga tinik sa ating lalamunan. Huwag tayong matakot sa hapdi na dulot nito sapagkat hindi mahihilom ang sugat na yan kung bigla na lamang tayo mawawalan ng pag-asa. May lunas na nakalaan para mapawi ang lahat ng kabiguan na nararanasan.
At ang magsisilbing gamot ay ang ating katatagan sa pagharap sa lahat ng sakit dulot ng kabiguan. Kapag napagtagumpayan ito, masisilayan mo ang sinasabing hiwaga ng buhay. Masayang basahin ang mga sulatin na naglalarawan sa magulo at makulay nating buhay. Nakakatuwang balikan ang mga larawang marami pa ring bakas ng nakaraan at sa kasalukuyan. Sa hinaharap, alam nating magiging salamin nito ang ating nakaraan upang malampasan ang anumang pagsubok na papanday sa ating pagkatao. Hanggang dito na lamang ang ating programa mga kaibigan, nawa ay nakatulong sa inyo ang ating tinalakay sa hapong ito. Ako po si Gerson de Guzman, maraming salamat at magandang hapon.